Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na. Ito talagang si Sara Duterte, no? Lakas talaga ng amats, nagkakalat na naman ng kung ano-anong kwento. Dinamay niya pa yung ano niya. Oo, mga minamahal, yung kanyang mga minions. Diba? Simpleng pagsagot lang sa impeachment. Hindi pa magawa kung ano-ano pang mga tinatahak nilang landas. Meron nga tayong nabalitaan, according nga po dito kay Jesus Palsis, si Sara Duterte, abay, kinakausap na pala itong Supreme Court. Anyway, mga minamahal, sa anumang legal na usapin, diba? Lalo na kung may kinalaman ito sa pondo ng mamamayang Pilipino, pondo ng kaban ng bayan, pondo ng organisasyon. Ang pinaka-importanting sukatan dito, mga minamahal, ay yung consistency sa mga pahayag mo at lakas ng ebidensya mo at integrity. Si Sara Duterte, wala eh. Hindi kasi simple yung, ayokong sumagot. Hindi pwede yun. Kasi nagde-demand tayo ng accountability eh. Kailangan namin ng ng kasagutan. 'Di ba? Kaya ngayon, tingnan ninyo, binira ni Jinky Luistro itong si Sara Duterte. Seryoso tong usapin mo, Sara Duterte. Tapos ang depensa mo, napakamahina, napaka-inconsistent. Tapos gagawa-gawa kayo ng kung ano-anong narratives, kung ano-anong fake news, maleta. Hindi na natatapos yung maletang yan. Para lang maka-escape ka dito sa usapin ng impeachment laban sa'yo. Diba? Tapos tinatanggi niya pa noon itong si Ramil Madriaga. Anak ng weteng. Nag-video call na kayo lahat-lahat. Isa siya sa campaign manager mo. Oo. Tapos sasabihin mo, hindi mo kilala? Denial yarn. Diba? Napakalaki naman ng contradiction, mga minamahal. Si Ramil Madriaga, ilang beses kayo nag-video call, tapos i-deny mo? Anak ng weteng. So, ito, meron akong ipapanood sa inyo, mga minamahal. Natakot to kay Ramil Madriaga eh. Oo. Kaya itong si Sara Duterte, ang gusto na lang mangyari, ma-skipan. Oo, hindi na lang sagutin si Ramil Madriaga, skip na lang. Which is yan din yung tinutukoy ni Jinky Luistro. So, pakinggan natin, mga minamahal. Enrica po ito. Good evening, Tony and Rika, and thank you for having me here again. Yes. Our Thank pleasure, you. Kong Jinky. Thank you po. Meron na po ba kayong confirmation kung darating po tomorrow Yes. yung pong kampo ni Vice Presidente or wala pa po ba? Actually, the information that we just received is they will not participate in the hearing tomorrow. Sabi ko sa'yo eh. Confirm na. sabi We ko just sa'yo. received a letter from the lawyers Yes, ano po saying that they will not be participating in the hearing. They're actually questioning the constitutionality of the proceeding. Dyan na naman sila questioning the constitutionality of the proceeding. Like what I said, magpa-file yan sila ng certiorari. Oo. Para pag pinayagan sila, magkakaroon sila ng temporary restraining order para ma-delay na naman ang impeachment. Anak ng weteng yan. Ito nga si Atty. Claire Castro, pinagtanggol niya yung sarili niya. Siya yung nag-lawyer sa sariling kinaso sa kanya. Itong si Sara, abogado, may 16 na abogado pa. Hindi masagot yung yung tungkol sa impeachment complaint na i-file sa kanya. Partida, 2 lang yun. Hindi mo masagot ng maayos. Hindi ka ba naman, ay nako, Diyos ko. Ay, ito naman ang ating, ano natin yan, nabolang kristal na natin yan, Kong Jinky, na This expect? magkakaroon ng ganitong Challenge to the ganitong Constitution. challenge, yes. So kapag ganun ho ba, Kong Jinky, does that mean that they will again petition the Supreme Court to decide kung meron ho kayong anong tawag dito, karapatan na dinggin pa yung kaso niya? Well, that is a possibility, no? Malay naman, Tony, kahit dun sa answer, instead of Answer. alleging her defense to Yeah. the complaint, Mhm. what they provided in the answer are issues of violation of due process, Yeah. failure to state ultimate facts, and the alleged double standard with regards to the impeachment against the president vis-a-vis the impeachment against the vice president. No? Right. So on that note, at least consistent naman sila. Yung laman ng answer
At yung demeanor nila ngayon It's the same. of not participating in the hearing on the grounds of alleged unconstitutionality, I think consistent sila sa position nila. But to your question, Tony, anong mangyayari considering the information that they will not be participating in the hearing, at least for tomorrow, no? Yeah. I don't know about the About the- subsequent hearings, no? What the Justice Committee will do is to simply proceed Okay. to hearing the impeachment complaints, no? So, kagaya ng nasabi ko na in the previous interviews, tomorrow is supposed to be our first schedule for the hearing proper. Yes. So, i-address natin yung tatlong pending matters before the committee. One is Congressman Chel Jokno's request for issuance Subpoena. of subpoena Yeah. of AMLA documents, Uy! ombudsman documents, Oh! and NBI documents. Bigat Yeah. We nun. will be addressing as well the petition of Congressman Chel Jokno for protective custody of witness Ramil Madriaga. Yes. And then if one of the Kongs will raise about the alleged conflict of interest with regards to the entry of appearance of Attorney Monsayak and Attorney Poa, Yes. i-address din natin yan. Okay. And then if the complainant is ready tomorrow to proceed to the presentation of her evidence, we can start also the presentation of her evidence. But since wala naman silang participation, pwede nang skip yung portion na yun. Wala nang presentation of the defense evidence. Quando ela chegou no início de 2016, Alright. So, nagigets ninyo, mga minamahal, na itong si Sara Duterte, wala na talagang balak. Oo, ayaw niyang sagutin. Ang ending talaga niyan, ang gusto niyang mangyari, ay humingi na lang ng tulong dito sa Supreme Court. Like, kagaya nga ng sinabi ni Jinky Luistro, itong si Sara, she really want to escape the impeachment and to ask help for the Supreme Court. Ganon yun. Kasi ganito yan, mga minamahal. Pwedeng questionin ni Sara Duterte ang authority ng House of Representatives. Parang ang mangyayari dito, lakas ng batas or lakas ng numero na nagko-call out kay Sara Duterte versus sa batas na pinapairal ni Supreme Court. So, kukwestiyonin niya yung authority. And then after nun, mga minamahal, questioning the authority ng Supreme Court, they will file a petition for certiorari. And kapag pinayagan, pwede silang bigyan ng temporary restraining order. Which is yung temporary restraining order, yan po yung magpapabagal, magdidelay sa process ng impeachment ni Sara. Diba? So sa madaling sabi, itong si Sara Duterte, mga minamahal, abay, may pag-iiwas na naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, simpleng sagot lang. Hindi magawa ni Sara Duterte. 'Di ba? Hindi niya magawa sa mamamayang Pilipino. Paano pa kaya pag naging presidente yan? Di wala na. Lugmok na ang bansang Pilipinas. Payag kayo nun? Siyempre, 'di ba hindi? So, dapat, itong si Sara Duterte humarap sa accountability. Kaso ang problema, hindi nga siya attend eh. Diba, kumbaga binibigyan niya lang ng parang, okay, balahin niyo lang ako ng balahin ng House of Representatives, bahala kayo, basta dito ako sa Supreme Court. Kumbaga yung mahingan lang ng tulong ni Sara Duterte, walang iba, kundi ang Supreme Court. Doon lang, wala parientes ano magagawa natin? Diba? Alright. Kayo, ano yung masasabi niyo dito? It's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.